Programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, sister. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. The better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. MBS, Trending and Viral Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay nyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. ating mga
eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better ang News. TNDS. Trending and Isang Battle Show. kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Deezer TV, Match of Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, Nas Extension sa DZRH at RHT. Naray si Mayan. At Kisses Hubson. Para sa DCRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. Dito, Hataw Balita. Mga malalaking balita, hahataw na! Araw po tayo ng Miyerkules, ika-10 sa buwan ng Hunyo. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome sa inyong programa ang Rapido Hataw Balita. Sa ngalan nila kay Ray Sibayan, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. At narito ang ating headlines. Patay sa malakas na lindol sa Mindanao. Umabot na sa 45 ayon sa OCD. BPWH magpapatulong sa private contractors dahil sa lawak ng pinsala ng malakas na lindol sa Mindanao. Banta sa seguridad ng Senado, posibleng may kaugnayan sa 18 dating bodyguards ni Zaldico ayon kay Acting Senate President Win Gatchalian. Pagkalunod ng 2 student athletes ng Ateneo, formal na ang pinaiimbestigahan ng Kamara.
Dating Congressman Mike Defensor no show sa NBI sa tinawag na harassment lamang. Ateneo team building activity sa Dipakulaw, Aurora, walang koordinasyon sa LGU ayon sa alkalde ng naturang bayan. At lalaki patay dahil sa pananaga sa Leyte. Motorsiklo sumalpok sa bakod sa Allen, Northern Samar. Isa ang patay, 2 ang sugatan. Yan ang ulo ng mga balita at narito na ang detalye. Muli, magandang hapon Pilipinas. Umabot na sa 45 ang bilang ng mga napaulat na nasawi dahil sa malakas na lindol sa Maasin, Sarangani at sa iba pang bahagi ng Mindanao. Sa panayam ng DZRH kay Assistant Secretary Rafi Alejandro, Deputy Administrator ng Office of the Civil Defense, sinabi na opisyal na 8 katawan ng na-recover sa bayan ng Jose Abad Santos at milisya sa Davao Occidental. Nagsasagawa na din ng verification sa 17 napaulat na nawawala kung saan 13 ay mula sa Davao Occidental at 4 mula sa General Santos City. Abot naman sa 630 ang bilang ng mga nasaktan kasunod ng malakas na lindol. Samantala, 29 na mga road network at 11 tulay ang apektado ng lindol habang pumapalo na sa higit 562 million pesos ang halaga ng pinsala ng lindol sa larangan ng infrastruktura. Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasama sina DepEd Secretary Sani Angara at DPWH Secretary Vince Dizon ang bagong gusali mula sa dating nasunog na paaralan ng San Francisco National High School sa Quezon City. Ibinida din ng Pangulo na ang dating 2 palapag na gusali ay ginawa ng 4-story building at natapos ang konstruksyon sa loob lamang ng 8 buwan. Ang dating 10 classrooms na building ay naging 36 classroom na gusali na malaking tulong para naging 36 classroom building na malaking tulong para sa hindi nagdo-double shift ang mga bata na nakakauwi na mas maaga at magiging ang kanilang guro ay hindi mahihirapan sa pag-uwi. Hawak na ng mga otoridad ang CCTV footage sa nangyaring pagkalunod at pagkamatay ng 2 basketball players ng Ateneo de Manila University sa Dipakulaw, Aurora. Ayon sa Provincial Police Office, ang videos ay na-retrieve mula sa rescuers, may-ari ng resort at maging sa local disaster response office. Ang CCTV footage ay kasalukuyan ng sumasailalim sa tinatawag na forensic examination kahit una nang idiniklara na walang indikasyon ng foul play sa pagkasawi ni Rene Baterbonia at Divine Abili. Nangyari ang trahedya bandang 2:40 ng hapon nang bigla umanong lumakas ang alon habang ang team ay nagsasagawa ng sea base activity. Bigla umanong napadpad sa malalim na bahagi ng dagat sina Baterbonia at Abili. Naisugod pa sa Aurora Memorial Hospital ang 2, subalit nabigo din silang ma-revive. Hindi naman sumipot si dating Congressman Mike Defensor sa pagsabpina ng National Bureau of Investigation. Kaugnay ito ng impormasyon ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na sinuhulan umano niya ng Tig 500 o sinuhulan umano ni dating Congressman Defensor ng Tig 5 million pesos ang 18 binansagan na maleta boys. Tanging abogado ni Defensor na si Attorney Ferdinand Topacio ang nagpakita sa Special Action Unit ng Bureau pasado 10:00 ngayong umaga. Ayon kay Topacio, nagdesisyon ang kanyang kliyente na huwag sumipot dahil bahagi lamang ang sabpina ng panghaharas ng NBI. Tinawag niyang halatadong puppet ng Malacanang si Matibag na ang papel lamang umano ay manggulo sa investigasyon. Standby, Let Narciso. Standby, paring Raymond Dadpaas.
Sumuko na sa PNP Highway Patrol Group ang driver ng SUV nasangkot sa kaso ng hit and run sa isang tauhan ng unit sa SLEX San Pedro, Laguna. Ayon kay HPG Director Brigadier General Romel Batangan, sumuko ang 21 taong gulang na Pinoy Indian National kahapon habang una nang natunto ng sasakyang ginamit ng suspect sa Antipolo City. Paliwanag sa mga otoridad na tarantaraw ang driver ng masagi ang pulis sa pag-overtake kaya iniwanan ang kanyang biktima. Nangyari ang insidente noong June 6 na nagresulta sa pagkatamo ng injuries ng police patrolman. Inaaralan ng HPD ang patong-patong na kasong isasampa laban sa suspect na humingi naman ng tawad sa kanyang naging biktima. Yes, minutos, makalipas ang alas 2 ng hapon, walang namomonitor na banta sa seguridad ng pulisya sa labas ng Senado. Sabi sa DZRH News ni NCRPO Director Major General Anthony Aberin, binavalidate din nila ang impormasyong may security threat sa mataas na kapulungan. Pero kung sa loob ng Senado anya banta ay wala ng kontrol ang kapulisan sa naturang gusali. Ayon kay Abirin, bantay sarado ng mahigit 200 pulis sa labas ng Senado at maaaring madagdagan pa kung kinakailangan. Araw-araw ang police deployment sa Senado dahil inaasahan din ang araw-araw na kilos protesta o pagtitipon ng iba't ibang grupo. Labas tayo ng ating pila na DPWH magpapatulong sa mga pribadong kontratista sa harap ng lawak ng pinsala ng malakas na lindol sa Mindanao. Ibalita mo yan RH number 14, Let Narciso Marinlet. Romel, aminado ang Department of Public Works and Highways na hindi ito kakayanin na solong gawin ang pagsasaayos sa mga nasirang kalsada at iba pang mga pasilidad kasunod ng malakas na lindol sa Mindanao. Sa ambush interview kay DPWH Secretary Vince Dizon sa aktibidad ni Pangulong Marcos sa Quezon City kanina, sinabi nitong sa sobrang lawak ng pinsala ng lindol ay kakailanganin talaga nila ang tulong ng private contractors. Ilan sa nabanggit ng kalihim ng mga nasirang kalsada ay sa Sarangani, General Santos, South Cotabato, Davao Occidental at Davao del Sur. Ayon kay Dizon, may nakausap na silang mga pribadong kontratista at nagpahayag naman ang mga ito ng kahandaang tumulong sa rehabilitasyon sa mga naapektuhang lugar. Pakinggan natin si Secretary Dizon. Ang daming mga nasira dyan. So hindi na kaya ng DPWH lang to. Kaya sabi ko, pati mga pribadong kontratista, immobilize na lahat. Si DPWH Secretary Vince Dizon. Ito si Letner Ciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Banta sa seguridad ng Senado, posibleng may kaugnayan sa 18 dating bodyguards ni dating Congressman Zaldico. Ayon kay Acting Senate President Win Gatchalian. Ibalita mo yan, RH number 28, Paring Raymond at Paas. Paring Raymond. Paring Romel, posible may kaugnayan sa 18 dating bodyguards, dating Congressman Zaldico sa banta sa seguridad ng Senado. Ito ang inilakad ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian matapos matanggap ang report kay NBI Director Melvin Batibag. Sabi ni Gatchalian, ipinaabot kay Senator Erwin Tulfo ni Matibag ang security threat nung araw nagsagawa ng pulong ang Senate Corribon Committee noong Lunes. Dumating din sa Senado noong araw na yon ang 18 dating bodyguards dating Congressman Zaldico, ngunit hindi sila humarap sa committee bagkus ay nagsagawa lamang ng news conference sa opisina ni Senador Robin Padilla. Batay sa NBI report ay may armadong grupo na manggugulo, ngunit hindi tiyak kung mismo ang 18 bodyguards dating Congressman ko o kaya ay kanilang kasamahan. Para kay Gatchalian, lahat ng bantay kanilang sineseryoso kaya't itinaas nila sa heightened alert ang security sa Senado at ipinag-utos ang work from home setup sa mga empleyado ngayong araw hanggang bukas. Sa ngayon ay nakipag-ugnayan na sila sa ibang law enforcement at intelligence agencies para sa validation ng mga banta sa Senado. Inaasahan ang malaking rally laban sa gobyerno sa araw ng Biyernes, June 12, kaya't may heightened security hindi lang sa Senado, kundi pati na sa Malacanang. Narito si Acting Senate President Sherwin Gatchalian. According to the NBI, it might be connected to them. So that's why
out of abundance of caution, we took these steps, no? Yung work from home and heightened security measures, para lang masigurado natin na hindi apektado yung mga empleyado. Ito si RH28, Raymond Atpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, pagkalunod naman ng dalawang basketball players ng Ateneo de Manila University, formal lang pinaimbestigahan ng Kamara. Ibalita mo yan na RH number 12, Manang Milky Regunan. Manang Milky. Romel, formal lang pinaimbestigahan sa Kamara ang insidente ng pagkalunod ng dalawang student athletes ng Ateneo de Manila University. Nakapaloob ito sa resolusyon ni Representative Carl Fernandez Legaspi ng Pinoy Workers Party List na humihiling sa House Committee on Youth and Sports na magsagawa ng investigasyon. Sa report, nalunod ang mga atletang sina Divine Adili at Rene Clerc Bartor Bonia sa isang team building activity sa Dipakulaw, Aurora. Nakapaloob sa resolusyon ni Legaspi na matiyak ang kaligtasan ng mga student athletes sa mga athletic training camps, team building activities, at ibang mga high-risk programs. Si Adili mula sa bansang Nigeria ay may taas na 6'10" at ginugroom sa susunod niya sa yapak ni Ange Kwame, ang star player na Ateneo Blue Eagles noong UAAP season 81-85. Si Bator Bonia naman na may taas na 6'4" mula sa Agusan del Sur, ang MVP ng 2025 palarong pambansa at na-recruit ng Ateneo Blue Eagles. Ako si Milky Regunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pagharap naman ng harassment complaint laban kay NBA Director Batibag, pinag-aaralan ng kampo ni dating Congressman Mike Defensor. Ibalita mo yan, RH number 15, Giselle Ricafort. Giselle. Na kay Romel, pinag-aaralan ng kampo ni dating Congressman Mike Defensor na ireklamo ng harassment sa NBI Director Atty. Melvin Matibag. Sa pagtatanong ng DZRH News, sinabi ni Atty. Ferdinand Topacio na ito ay kung hindi lulubay si Matibag sa kakapasabtina sa kanyang kliyente. Magrereklamoan niya sila sa DOJ o Ombudsman kung magpapatuloy yung pattern of harassment ng Bureau sa dating mambabatas. Idiniin ni Topacio na maraming batas na magpaparusa sa mga abusadong opisyal ng gobyerno. Mensahe niya kay Matibag, hinay-hinay lamang dahil hindi siya habang buhay nasa poder. Pakinggan natin si Atty. Ferdinand Topacio. Maintain this pattern of harassment. Okay. Oo. Kasi nga, para sa amin, sasabihin ko na sa kanila, may tingin nyo may krimen ginawa si Secretary Defensor, file nyo sa prosecution office. Doon tayo mag-usap kasi yun talaga ang proseso. Okay. Kasi tinawag nyo na nakausap nyo na. Sabi nyo, hindi naman kayo. Pagpaalam ako ng maayos, uwi ako. Di ba last time, nandito ako. Pinauwi kami. Sige po, sir, wala na. Okay na kayo. O bago ngayon, ito na naman. Alright. Oo. Oo, yes. So, sasabihin ko, sana mga bossing, tama na ito. Pwede naman kayo mag-file sa prosecution office ng demanda kung tingin nyo ay may krimen. Pwede naman kayo ang complainant, yung ex-relasyon pero huwag itong patawag kayo ng patawag ng never ending. Alright. Thank you, Atty. Hinihingan pa natin kay Romel ng pahayag o reaction dito si NBI Director Atty. Melvin Matibag. Ito yung hindi sumikot nga si Defensor sa ikalawang pasabina ng NBI sa issue ng Maleta Boys, partikular na sa disumano panuluhol ng dating mambabatas sa mga bagman ni Zaldico ng tig 5 milyong piso para tumistigo sa anomalya sa mga proyekto sa flood control. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Samantala, Department of Justice inatasan ng NBI na imbestigahan din ang controversial na pagkalunod ng dalawang basketball players ng Ateneo de Manila University. RH number 9, Pina Nolasco. Pina. Romel, inatasan nga ng Department of Justice ang National Bureau of Investigation Central Office na bumuo ng isang special task force upang magsagawa ng malalimang investigasyon sa pagkamatay ng dalawang manlalaro ng Ateneo's men basketball team sa Dipakulaw, Aurora na sina Rene Baterbonia at David Adili.
Ayon sa kagawaran, layunin ng naturang task force na himayin ang lahat ng anggulo at alamin ang eksaktong mga pangyayari na humantong sa nasabing malungkot na insidente. Bahagi ng mandato ng NBI na tukuyin kung may sapat na basihan upang magrekomenda ng pagsasampa ng kaukulang kaso sa DOJ. Tiniyak naman ng kagawaran sa publiko at sa mga naulilang pamilya na gagawin nila ang lahat upang lumabas ang katotohanan at makamit ang hustisya para sa dalawang atleta. Ito, si RH19 na Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Meron tayong 20 minutos makalipas ang alas 2 ng hapon. PNP, pinaigting ang seguridad para sa Araw ng Kalayaan. 12,000 pulis ikakalat sa NCR. Ibalita mo yan, RH number 52, Edniel Parosa. Edniel. Pinagana na, Romel, ang lahat ng police regional officers sa buong bansa para paigtingin ang security plan at deployment sa ika-128 araw ng kalayaan sa Biyernes, Hulyo 12. Ayon kay Acting PNP spokesperson, Police Colonel Alan Reyco, inaasahan ka dagsay ng 1,000 katao ang reclaim activities, civic and military parades, at iba pang mga pampublikong pagtitipon kaugnay na Independence Day. Dito sa Kalakhang, Maynila, kabuang 12,414 personnel ang itinalaga ng NCRPO upang bantayan ang key areas sa Rizal Park, ruta ng Parada ng Kalayaan, Monumento ni Andres Bonifacio, Mausoleo de los Veteranos de la Revolucion, at dito sa may area ng Pinaglabanan Shrine. Maliban sa mga nabanggit, sinabi ni Ko, nadagdagan din ang mga tauhang itinasisyon sa paligid ng Malacanang, maging sa malapit sa US Embassy at iba pang mga strategic locations. Noong nakaraang linggo lamang, nagpatawag ng pulong si Interior Secretary John Vic Remulla dito sa Campo Crame. Ngunit wala naman ng valid intelligence higil sa ugong na pag-atake sa Malacanang. Pero kung Armed Forces of the Philippines ang tatanungin, pinanggit naman ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na kanilang sineseryoso ang natatanggap na ulat sa posibleng banta sa Hunyo 12. Kabilang naman sa mga nabalitang may security threat ay ang mataas na kapulungan ng Kongreso o itong Senado. Bagay na unang inulat si DZRH na Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Wala rito sa Campo Crame. Ako si Edniel Parosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. Samantala, tourism-related activities sa Davao Region at makarating na lugar suspendido dahil sa epekto ng malakas na lindol. Ibalita mo yan, RH number 4, Miss Karen Oyong. Miss Kay. Yes, kasamang Romel, suspendido ang mga tourism-related activities sa Davao Region at karatig lugar matapos ang magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa ilang parte ng Mindanao nitong nakaraang Lunes ng umaga. Sa abiso ng Department of Tourism o DOT, suspendido, postponed o kanselado ang ilang mga aktibidad bilang precautionary measures o pag-iingat habang nagsasagawa ng safety assessment. Ang mga events na tinutukoy ay ang mga sumusunod: Luau Davao, Reyna ng Davao 2026 sa Davao City, Eco Parks, Coastal Tourism at Water Activities sa Davao Oriental at Masbol Festival sa Sarangani, Davao Occidental. Pansamantala ring itinigil ang mga tourist activities sa Lake Colon sa munisipalidad ng Tiboli sa South Cotabato. Ito ay dahil umano sa napaulat na landslide malapit sa Mount Melibingoy sa bisinidad ng Lake Colon. Agara namang nagsagawa ng precautionary measures ang mga otoridad kasama na ang rapid field validation at coordination sa mga ahensya upang magsagawa ng risk assessments. Ayon sa kagawaran, lahat ng mga turista sa naturang lugar ay ligtas na nailikas ng mga otoridad. Samantala, kinumpirma ng DOT na may ilang tourism establishments sa General Santos ang nagtamo ng pinsala tulad ng Hotel San Marco, Florotel 2 Hotel, Jamco Royal Hotel, Grand Summit Hotel, Sydney Hotel at Columbus Plaza Hotel. Na-monitor din ang ground deformation sa Barangay Lado sa Alebal o Alabel, Sarangani Province matapos ang lindol. Ayon sa inisyal na ulat, may ilang mga cottages sa Ladol Beach Resort ang nag-collapse sa hinang paggalaw ng lupa. Siniguro naman ng DOT na tuloy-tuloy ang pag-monitor sa mga apektadong tourism workers, mga bisita at negosyo. Inaabisuhan rin ng DOT ang publiko na maging vigilant, iwasan ang pagkalat ng hindi beripikadong impormasyon at tumalima sa official advisories galing sa pamahalaan. Ako si RH4 Karen Oyong, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Standby Noche Kaka, standby Edwin Duque, Emergency Communication Services, inilatag ng DICT.
sa mga lugar na tinamaan ng malakas na lindol sa Mindanao. Ibalita mo yan na RH number 5, Val Gonzalez. Val. Romel, nag-deploy na ang Department of Information and Communications Technology o DICT sa Region 12 ng mga Starlink kit, charging stations at libreng internet access sa mga lugar na apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani Province. Ayon sa DICT, bahagi ito ng Government Emergency Communications System at Free Public Internet Access Program upang masuportahan ang komunikasyon at emergency response operations sa mga apektadong komunidad. Kabilang sa mga nilatagan ng libreng internet service, ang mga evacuation centers, disaster response offices, at iba pang mga critical na pasilidad sa Sarangani, General Santos City, South Cotabato at Balot Islands. Isinagawang deployment sa pakikipagtulungan ng Office of the Civil Defense at mga lokal na pamahalaan. Nais ng DICT na matiyak ang tuloy-tuloy na koordinasyon at mabilisang pagbibigay ng impormasyon sa buong calamity areas sa bahagi ng Mindanao. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, yun daw pong suspect sa panibagong kaso ng viral road rage sa siyudad ng Maynila, kinasuhan na. Ibalita mo yan na RH number 27, Mr. Noche Kakas. Mr. Noche. Romel, sinampahan na ng kasong kriminal ang pangunahing suspect sa viral road rage incident sa lungsod ng Maynila. Ito ang kinumpirma ng National Capital Region Police Office makaraan ang masusing investigasyon ng Manila Police District. Ayon sa NCRPO, nangyari ang insidente kamakailan sa kanto ng Maceda Street at P. Florentino Street, Barangay 519 sa Sampaloc, Maynila, kung saan hinarap at sinaktan ng dalawang suspect na nakamotorsiklo ang isang 36 anyos na lalaki habang nakahinto sa traffic light. Dahil dito, inireport ng biktima ang nangyaring pananakit, ang damage at maging ang dulot ng matinding stress. Nang kumalat ang video online, dito na napag-alaman sa kuha ng CCTV ang tunay na insidente at na-identify ang rider suspect habang inaalam pa ang isa pang suspect. Tinimok naman ng NCRPO ang may kahalintulad na insidente ng karahasan na i-report agad sa kanila o tawag sa 911 o magtungo sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya. Paris 27, Noticaas, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At milyong pisong halaga ng shabu nasabat sa Quezon City at Mandaluyong sa magdamag na operasyon. Ibalita mo yan, RH number 23, Edwin Duque. Edwin. Pero kaya tayo sa pinagpapagpapag na dito sa droga ng CRPO, kasi Edwin. Ibang suspect sa Edwin. operasyon. Pakiulit mo nga from the top at medyo malabo ang dating mo. Go ahead, Edwin. Dahil doon sa higpit na kampanya kontra illegal na droga ng HRPO, milyong halaga ang nasa basa ikinasan Tripol City Drug Fight na wala hanggang kanina na umaga. Ibang suspect sa tatlong operasyon ang nasa kanina ngayon ang PFP. Sila sa illegal droga na nagkakalaga ng 1.2 million pesos. Sa isang hiwalay na operasyon, kaya nakakuha ang ICRPO ng 160 gramo na may halagang 1.2 milyon. Habang sa OCD naman ay sa Barangay Dumaluan ay nalapat sa operasyon ng nakakuha ng 55 gramo nagkakalaga naman ng 374,000 pesos. Habang sa Tatalog naman ay halagang 1.59 grams o nagkakalaga ng 724 grams na shabu. Ayon sa pinakopos na rin ang 80 grams o 124,400 sa Mandaluyong. Ito isang kinasabay sa operasyon naman mula sa isang delivery riders at isang babae. Okay. Yes. Okay, go ahead. Ibigyan din naman niya ang executive na si General Anthony Adrin malaking tulong sa Sustainable Economic Rapid Operation at pagkuha ng kanilang ginawa o sa lalim pa rin na programa ng EPO. Aris Gom sa 3, at ito kitasulat sa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipinas.
At sa ating pagbabalik, balita mula sa iba't ibang lalawigan. Oras natin 29 minutos makalipas ang alas 2 ng hapon. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection para max alaga, max protektado. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Now we are unboxing MX3 coffee. Each box has 10 sachets of low-acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle, at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Fabcon, amoy nakaka-joyful!
Fabcon, amoy nakaka-joyful! We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Yung programa Rapido Hataw Balita ngayon pong araw ng Miyerkules. Ika-10 po tayo sa buwan ng Hunyo. Sa ngalan nila kay Ray Sibayan, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Balita mula sa iba't ibang probinsya, Vice President Sara Duterte dumating sa Cotabato City. Pero bago yan, Senador Alan Peter Cayetano tinawag na destabilizer ng politika ni Father Robert Reyes. RH number 5, Val Gonzalez. Val. Romel, hindi na raw nagugustuhan ng kaparian, akademya at iba pang religious organization at grupo ang ipinapakitang paraan ng pamumulitika ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sa isang press conference dito sa Quezon City, lumabas ang grupo para kundinahin si Senador Cayetano at iba pang mga senador dahil sa kanila ay hindi na nakakapagtrabaho ng batay sa kanilang mandato. Tahasang tinawag ni Father Robert Reyes na destabilizer ng political system si Senador Alan Cayetano. That is already destabilizing the whole political system. From the top. Malacanang, hindi mo kailangan destabilize. Bongbong is very quiet. Kaya parang you don't feel Malacanang too much. But aggressively, actively, Alan Peter is destabilizing our country. Kasabay nito itinulog sa rin na mga paring Katoliko, Evangelist at mga Protestante ang anilay kasuklam-suklam na paglapastangan daw ni Senador Cayetano sa pangalan ng Panginoon. Ang tinutukoy ng grupo ay ang paggamit daw ni Cayetano ng relihiyon upang mapalabas na hindi siya nagkakamali ng kanyang aksyon at nasa panig siya ng Diyos. Git ng grupo, hindi isang pagpapakumbaba ang sinabi ni Cayetano na hindi nagdududang Diyos sa kanya sapagkat inihahalin tulad niya pagtingin niya sa sarili bilang pagtingin din sa kanya ng Diyos. Apila ng religious group sa mga senador, magtrabaho na para makamit ang hinahanap na hustisya ng taong bayan. Ang huli ay mayroong panawagan si Father Robert Reyes kay Senador Cayetano. Narito panoorin natin. So, Alan, continue destabilizing. Please, Alan, and I ask everybody to watch this such pitiable and such a waste of time senator spending every single ounce of his intelligence it exists and creativity it exists to destroy this country. And having done that, then all other forces can just come in and it's going to be a merry-go-round for whoever has more power, more guns, more money. So what kind of a country shall we have? Okay. Mula sa Quezon City, ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Vice President Sara Duterte dumating sa Cotabato City, namigay ng school bags at food packs sa mga residente na naapektuhan ng malakas na lindol. June Dimakutak sa detalye. June. Paring Romel, bumisita si Vice President Inday Sara kanina umaga dito sa Cotabato City. Dumating ito via Awang Airport sa Maguindanao del Norte sakay na isang private helicopter. Sinalubong siya ni na former City Mayor Attorney Cynthia Gianni Sayadi at City Councilor Nasruddin Cap Jonas Muhammad.
Tumuloy ang Vice Presidente sa kanyang satellite office sa Cerro Street, Cotabato City, kasabay ng maikling programa. Namigay ito ng food pack sa mga residente ng lungsod na nag-abang sa kanyang pagdating sa kanilang satellite office kasunod ng ribbon cutting. Saka ito tumuloy sa Rojas Elementary School at namigay din ng school supplies para sa mga bata. Mensahe nito sa mga Cotabateño at Bangsamoro na manatiling mapagmatsyag at maging maingat sa banta ng kalamidad. Labis ito nagpapasalamat sa mga supporters sa bahaging ito ng BARM Region at sinisugurin ito sa panahon naman ng mga kalamidad ay sa kabila ng binawasan ng kanyang pondo, tinitiyak niyang maipaabot pa rin ng personal ang mga kinakailangang tulong sa bahaging ito ng Mindanao sa panahon ng calamity. Sa pahayag naman sa DZRH ni Mujib Kali, isa sa mga diehard supporter ng ikalawang Pangulo dito sa Cotabato City, sasabi niyang baluarte ng diehard supporters ng Bangsamoro Region at Cotabato City. Nagpapatunay ito nung kusang maglabasan sa kalsada mga tao nung i-abduct si former President sa NAIA patungong The Hague, at pangalawa nung kaarawan ng former President ay muling napuno ng mga tao ang City Plaza ng Cotabato City at mga lansangan. Paugnay naman sa lindol, magagunitang may mga coastal barangay sa lungsod ng Cotabato ang agarang umaksyon sa magitan ng forced evacuation makaraang ilang minuto matapos ang lindol na nakitang umatras ang tubig dagat mula sa dalampasigan kasunod ng 7.8 magnitude. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutat, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang lalaki naman ang patay dahil sa pananaga sa Matag-Ob, Leyte. RH number 32, Jimmy. Ang ay Jimmy. Patay ang isang 45 anyos na lalaki matapos pagtatagay ng kanyang stepfather sa barangay na Ulayan, Matag-Ob, Leyte. Kinilala ng PNP ang biktima si alias Nilo, magsasaka residente ng barangay Kawayang, Kananggal, Leyte. Samantala naresto ang suspect na nakilala kay alias de 62 anyos, magsasaka kabarangay ng biktima. Ayon sa ulat ng Matag-Ob Leyte Municipal Police Station, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang concerned citizen hinggil sa naganap na insidente. Pagdating na pulis sa lugar, natagpuan na nilang wala ng buhay ang biktima sa labas ng bahay ng suspect at may mga tama ng taga sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sa paunang investigasyon ng kapulisan, lumabas na umano'y nakainom ng alak ang biktima at nagtangkang tagay ng isang aso. Sinubukan siyang awatin ng kanyang amay na siyang suspect, ngunit nagalit umano ang biktima at pinagtatagang suspect na nagtamo ng sugat sa kaliwang braso at ibabang bahagi ng katawan. Dahil dito naagaw umano ng suspect ang itak at pinagtatagang biktima na naging sanhi ng kaniyang pagkamatay. Nakumpiska sa lugar ang isang 24 pulgadang itak na pinaliwala ang ginamit sa krimen. Sa kasalukuyan nasa kustodiya ng Matag-Ob Leyte PNP ang suspect habang nagpapatuloy ang investigasyon. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Overspeeding na motorsiklo sumalpok sa bakod sa Allen, Northern Samar. Isa ang patay, dalawa ang sugatan. Jane Bantayan sa detalye. Jane. Isang naitalang nasawi, dalawang sugatan ng madisgrasyang sinasakyan nilang motorsiklo sa barangay ng Lundres, Allen, Northern Samar. Lahat residente ng bayan ng Katarman, Northern Samar. Magkakasamang tatlo sa iisang motorsiklo na minamaniho ng isang 19 na taong gulang grade 10 student. Dalawa ang angkas nito, isang 21 taong gulang na lalaki at isang 42 taong gulang na lalaki. Sa report ng PNP, patungo sa bayan ng Allen, ang mga biktima na napag-alaman sa impormasyon na nakalap ay patungo ito sa isang beach party. Lumalabas sa report ng mga pulis, mabilis ang pagpapatakbo ng motorsiklo nitong driver hanggang sa hindi nito makontrol ang manubila, napunta sa gilid na bahagi ng kalsada at sumalpok sa isang concrete fence o bakod na semento. Nagtamo ng sugat ang tatlo at agad na isinugod sa Allen District Hospital. Ngunit isa sa angkas na kinilala na si Alice Joseph ay diniklarang dead on arrival ng doktor. Ang ginamit na motorsiklo ay dinala sa Allen Municipal Police Station. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34, Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Malawak ang landslide dulot ng malakas na lindol. Naranasan naman sa Kapatan Glan, Sarangani. Dodi Ladera ng DZRH News FM Jensen. Dodi. Matapos naman maideklarang ground zero ang bayan ng Glan sa probinsya ng Sarangani dahil sa naganap na isang malaking landslide na lalong nagpalubha naman sa trahedya. Puspuso na ngayon sa pangalawang araw ang search and rescue, kasabay naman ang clearing operations
sa bahagi ng bundok ng barangay Kapatan, Bayan ng Glan, naggumuho at tuluyang nagbaon naman sa mga kabahayan. Ayon naman kay Glan Mayor Victor James Yap, paralisado ang buong bayan ng Glan gawa naman ang hindi pa rin ma-access na mga kalsada. Bukod sa Glan Sarangani, ang mga bayan ng Maasim at General Santos City, paralisado din ang pamumuhay sa mga bayan ng Malapatan, Kiamba, pati na rin sa Davao Occidental, partikular na sa mga bayan ng Malita, Don Marcelino, Jose Abad Santos at Balut Island na nakakaranas pa rin ng pagkasira ng mga kalsada at pantalan. Sa kasalukuyan, blackout pa rin at wala pa rin kuryente sa buong probinsya ng Sarangani dahil sa mga putol na linya ng kuryente at telekomunikasyon sa malaking bahagi ng Sarangani. Samantala, matapos naman ang Presidential Directive, nagpaabot na rin ang paunang 10,000 tulong na cash aid ang gobyerno para sa mga sugutang biktima ng mga ospital sa pangunguna naman ng Department of Social Welfare and Development. Report mula sa DZRH News FM General Santos City. Dodi Ladrera, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga residente naman na bahala sa panibagong pagguho ng kalsada at riprap sa Sibaguan, Sangay, Camarines Sur. Ibalita mo yan RH number 18, Roel Saldico. Roel. Nagdulot ng pangamba at tila palaisipan pa rin sa mga residente sa barangay Sibaguan sa Sangay, Camarines Sur ang muling pagguho ng porsyon ng kalsada sa kanilang lugar na naghatid ngayon ng pangamba para sa seguridad, lalo na sa mga biyahero at residente na ginagamit ang kalsada bilang kanilang pangunahing daanan. Sa inisyal na impormasyon, ilang beses nang nasira o gumuho ang parehong porsyon ng konkretong riprap at ng kalsada at ilang beses na rin na inayos. Ngunit sa kasamang palad ay paulit-ulit pa rin na nangyari ang ganitong insidente sa lugar. Bigla lang sa nagputok parang siya, dalugdog. Tapos may antinampo, nagaba na siya. Pero permi naman talaga sir nagagaba. Halos mayo na ning dagang iraro. Takot talaga kami. Lalo pa araw kanyang kang panahon nun. Kaya sabi mi nga sana yako, mangyari naman na maging tulay. Tarog sa muya, yaong kami sa harane, delikado man talaga kami sir. Pag naghiro ang daga, delikado talaga kami. Napagalaman na ang kalsadang ito ay bahagi ng proyekto ng DPWH ng 4th Engineering District kung saan ito ay sakop-anya ni Congressman Arnie Pentevella. Ayon sa data umano ng website na isumbong mo sa Pangulo, ay sa ilalim ng contract name ng calendar year 2019, Reconstruction Slope Collapse and Landslide along Tigawan-Tiwi Albay Boundary Road. Mayroong contract cost na 60,540,889 pesos and 2 centavos. Dahil dito, hindi may tago ni Nanay Rosario Banday, residente ng Barangay Sibaguan, ang kanyang pagkarismaya sa paulit-ulit na insidente sa kalsadang ito. Panawagan niya ang agarang aksyon ng mga taong kasalukuyang nasa pwesto ng congressman ng kanilang distrito. Congressman Arnie Pentevella, sana po matabangan man po nindo kami kan tinampon ining nagguho igdiho. Taika po ang nakatukaw sa posisyonaan. Tangani po ang mga residente, ang pagbabiyahe man ka nagharanap buhay, then kunyan, matraso man kan mga dahilan sa tulay, day makakaharanap buhay, kaya dapat kunyan, tabangan man po nindo kami. Ayun man sana ang panawagan ko kay Congressman Arnie Pentevella na talagang kunyan ini. Panahon na ito, tutukan lamang na mapaayos ang tinampon ini. Kaya dapat, kung mapatrabaho, dapat klarado man, ayos talaga ang pakakunyan. Tanganin, day magparaguho ang tinampo. Samantala, patuloy pa rin na umaasa at nananawagan ang mga residente na maimbestigan agad ang dahilan ng pagguho. Matatandaan na sunod-sunod ngayong taon ang pagkawasak at pagguho ng mga proyekto ng 4th District sa Lalawigan. Ito ang Garcia Torena Seawall, flood mitigation sa Barangay Tagas, San Jose, Camarines Sur, Binanuanan, Lagunoy flood mitigation, San Isidro Sangay flood mitigation, sa Karamuan flood control, at panghuli sa Barangay Sibaguan na nangyari noong Lunes ng gabi. Sa panig naman ng DPWH 4th Engineering District at di Congressman Pentevella ay wala pa naman pinapalabas na pahayag ukol dito. Ang pangamba naman ng mga residente na wag naman anyag maulit pang merong mga magibang mga proyekto, mas nararapat anya na ugaliin na regular na magsagawa ng inspeksyon sa mga proyekto ng DPWH sa 4th Engineering District. Nasaklaw naman ni Congressman Arnie Pentevella dahil mas malagaan niya na handa kaysa mauwi sa panganib ang buhay ng mga residente. Mula dito sa Bicol, ito si RH18 Roel Saldico,
Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ruel Salvico. Ano ba nangyayari dyan sa ikapat na distrito ng Camarines Sur, ha? Hoy, Congressman na Arnie Fuentabella, halos sa sunod-sunod na ang gumuguhong mga flood control projects dyan, ha? At iba pa mga kaparehong infrastructure projects sa area mo. Sino ba ang district engineer dyan, ha? Na dapat ding magpaliwanag kung bakit pila substandard ang mga proyekto, ha? DPWH Secretary Vince Dizon, sir. Baka naman pwede mong hingan ng paliwanag itong si District Engineer Gemma Timbang, ha? Dahil sa reklamo ng mga residente sa mga nasisirang infrastructure projects kahit walang sapat na dahilan. Ang balita natin nakapwesto na ito si engineer noong pang panahon ng ama ni Congressman Arnie Fuentabella. So if that is the case, ang inaasahan ng mga residente pulido ang trabaho bilang sukli sa tiwala na ibinigay sa iyo, di lamang nang nag-appoint sa inyo sa pwesto, kundi higit ng mga kababayan mo dyan na umaasa na sila ay ligtas sa panahon ng kalamidad. At kung hindi ito aksyonan ng DPWH, nako, yung mga proyekto nitong si Engineer Timbang, ay lalabas na parang tinitimbang nga pero palagi namang kulang. 10 minuto bago sumapit ang 3:00 ng hapon. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo.
dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Filipino, dito lang sa Wizard. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalat. Hoy, happy 39th wedding anniversary muna kina Mar at Ami Urbano. Hoy, happy anniversary Mar at Mrs. Ami Urbano. Ayan, kayo nakikinig at maligaya magandang hapon daw sabi ni Governor Daniel Fernando ng Bulacan. Balik tayo sa ating balitaan. Lady pusher arestado, 600,000 pisong halaga ng shabu kumpiskado sa Lucena City. RH number 33, Benji Antioquia. Benji. Arestado ang 51 anyos na babae na itinuturing high-value individual na mga otoridad ang naaresto matapos makakumpiska ng mahigit kalahating milyon pesos halaga ng hinihinalang shabu sa isang drug bypass operation sa Lucena City. Kinilala ang nasabing suspect sa alias Mitch na nasakuti ng mga otoridad ng Quezon Provincial Drug Enforcement Unit sa Purok Puting Buhangin sa Barangay Kuta kanina na madaling araw. Ayon sa report ng pulisya, nakakumpiska mula sa suspect ang tinatayang 87 gramo ng hinihinalang illegal drugs na may standard drug price na 600,000 pesos. Na-recover din ng mga otoridad ng nasabing bypass operation ang drug bypass money, isang selling bag na ginamit umano ng suspect. Kasalukuyan nasa kustodiya ng mga otoridad ang suspect habang inihanda at kakaharapin ito ang paglabag sa Republic Act 9165. Ayon naman kay Quezon PNP Provincial Director Police Colonel Bong Albasia, bahagi ang operasyon ng pinaigting kampanya laban sa illegal droga o illegal drugs sa buong 41 municipalities sa lalawigan ng Quezon. Ito si Benji Antioquia nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At 1 milyong pisong halaga ng shabu nasamsam, isa ang arestado sa Iloilo at nakuwi pa sa engkwentro. Jocelyn Maque ng Action Radyo Iloilo. Jo.
Natimbog ang 29 anyos na residente ng Oton, Iloilo na kabilang sa high-value individual target list ng pulisya. Nadakip ang HVI sa isinigawang drug buy-bust operation ng Iloilo City Police Office, City Drug Enforcement Unit sa Barangay Rizal, Lapu Sur. Nakumpiska sa suspect na si alias Roy ang 1 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu at isang baril. Ayon sa ulat, nauwi sa armed confrontation ang operasyon matapos umanong tangkaing iwasan ng mga suspect ang pag-aresto. Dalawang iba pang individual na nakilala lamang sa kanilang mga alias na Makmak at Nico ang nakatakas sakay ng magkahiwalay na motorsiklo. Kasama sa mga nakumpiska ang karagdagang sachet ng illegal na droga, buy-bust money at isang caliber 45 pistol na may bala at fired cartridge case. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Make para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At publiko pinag-iingat matapos ang umano'y tangkang pagkidnap sa isang estudyante sa Limay, Bataan. RH number 37, Danny Comilang. Danny. Mariing nagbabala ang mga otoridad sa publiko matapos makaligtas ang isang 15 anyos na estudyante na umano'y tangkang pagginap kahapon sa Barangay Lamao, Limay, Bataan. Ayon sa babala, wag na wag sasama, lalo pat hindi kilala ang mga taong lumalapit at kumakausap para hindi mapahamak. Sa ulat, tinangka umano ng isang hindi kilalang lalaki na pasamahin at pasakayin sa sasakyan ang minor sa pamagitan ng pagpapakilalang ipinasusundo ito ng kanyang tiyahin kahapon. Hindi naman nagpaniwala ang biktima at agad na ipagbigay alam ang insidente sa mga otoridad matapos dumating ang ama ng biktima para sunduin ito. Sa isinagawang operasyon ng Limay PNP katuwang ang mga barangay tanod, marshal at mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa Lamao sa lugar, na aresto ang suspect na kasalukuyan nakadetain at naharap ito sa kukulang mga kaso. Patuloy namang pinapayuhan ng mga otoridad ang publiko, lalo na ang mga magulang at mag-aaral, na maging mapagmatsyag at agad iulat ang anumang kahinahinalang aktibidad sa kanilang mga lugar. Danny Comilang, RH37, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan nagtatapos ang isa na namang edisyon ng inyong programa, ang Rapido Hapaw Balita, ngayon pong araw ng Miyerkules, ika-10 po tayo sa buwan ng Mayo. Sa ngalan nila kay Ray Sibayan, ito ang inyong lingkod, si Romel Fertes. Oras natin, 1 minuto, makalipas ang alas 3 ng hapon. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of... Walang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis, fantastic sa walang plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS.